Kamusta mga bata? Tayo ngayon ay nasa kindergarten quarter 2 week 4. Ang ating content focus ay bahagi tayo ng isang komunidad. Ano nga bang ibig sabihin ng komunidad mga bata? Tara, talakayin natin ngayong buong linggo. Samahan niyo ngayon si Teacher Julie upang tuklasin ang bagong aralin natin. Umpisahan na natin. Mensahe unang araw. May mga lugar sa aming komunidad kung saan ginagawa at nagmumula ang aming mga pangangailangan. Mga tanong. Saang mga lugar sa inyong komunidad nakukuha ang inyong mga pangangailangan? Sino-sino ang mga taong nagtatrabaho upang gumawa ng inyong mga pangangailangan? Maaari niyo bang sagutin ngayon kay Teacher Julie? Sunod naman natin ay ang supermarket. Ang supermarket ay isang pamilihan na nasa loob ng mall. Isang malaking tindahan kung saan binibenta ang maraming iba't ibang pagkain at iba-iba pang pangangailangan ng tao. Mga bata, nakapunta na ba kayo sa supermarket? Talaga ba? Ikwento mo nga ngayon? Sunod naman natin ay ang sari-sari store. Ang sari-sari store ay isang Tagalog na salitang nangangahulugang iba't ibang uri. Sa konteksto ng isang tindahan, ang sari-sari store ay isang tindahan na nag-aalok ng iba't ibang uri ng mga produkto. Kayo ba mga bata, nakabili na ba kayo sa tindahan o sari-sari store? Okay, ang sunod naman natin ay ang bakery store. Ang bakery shop ay tindahan ng sari-saring tinapay. Ang gumagawa dito ay ang baker o ito ay maaaring tawagin na panaderya. Nakapunta na ba kayo o nakabili na ba kayo sa bakery store mga bata? Ang wet market, ito ay ang pamilihang pambayan na titinda ang mga hilaw na produkto tulad ng karne, isda, at ang mga gulay at prutas. Nakapunta na ba kayo sa palengke mga bata? Ano ang mga bagay na nabibili sa palengke? Maaari niyo bang ihayag ngayon kay Teacher Julie? Mabibili rin natin sa wet market o pamilihang bayan ang mga produkto na gulay, prutas, karne at isda. Maaari din tayo makabili ng mga itlog at mga produktong kinakailangan ng ating mga magulang o kinakailangan natin sa ating pagluluto sa araw-araw. Dito namimili si nanay ng mga fresh at sariwang gulay at prutas at isda. Clothing store. Ang clothing store ay tindahan ng iba't ibang klase ng damit. Maaaring pang babae o pang lalaki. Meron din namang mga pambata ang mga tinda dito. Mga bata, nakapunta na ba kayo at pamili na ba kayo sa clothing store o tindahan ng mga damit? Okay, dadako naman tayo sa shoe store. Ang shoe store ay tindahan kung saan makakabili ng iba't ibang sapatos ang mga tao. Sapatero ang tawag sa taong nag-aayos ng sapatos. Mga bata, nakapunta na ba kayo sa isang shoe store? Okay, dadako naman tayo sa ating sunod na tindahan, ang pharmacy. Ang pharmacy, dito makakabili ang mga tao ng iba't ibang uri ng gamot. Maaaring dalhin ang reseta ng doktor upang makabili ng bagong gamot. Pharmacy ang tawag dito. Ano nga po ulit? Pharmacy. Bumibili dito ng gamot. Tama, ang pharmacy.
Ang ating namang sunod na tindahan ay ang water refilling station. Ang water station, dito maaaring bumili ang mga tao ng ligtas at malinis na tubig. Water refilling station. Ngayon naman, tatalakayin natin ang mga lugar kung saan nanggagaling ang mga pagkain sa ating komunidad. Samahan niyo ako ngayon sa ating pangalawang layunin ngayong linggo. Ang una ay ang rice field o palayan. Dito makikita natin ang mga maliliting nating magsasaka na bilad sa araw at nagtatanim ng palay. Sila ang ating mga bayani sapagkat sila ang nagtatanim ng mga palay upang makakain tayo ng mabuti, upang may makain tayo sa ating mga hapagkainan ng mga gulay, butas at ng kanin. Sunod naman po ay ang plantation of vegetable and fruits. Dito naman natin makikita ang mga magsasaka na nagtatanim at nag-aani ng iba't ibang prutas at gulay. Mahuhusay silang mag-ani at magtanim ng mga prutas at gulay kaya meron tayo nakakain sa ating mapagkainan. Ayan, makita na natin sa larawan ang isang magsasaka na mayroong aling mga fresh na prutas at gulay na maaari na ibenta at ialok sa palengke upang mabili ng mga tao. So sila po ang mga nag-aangkat ng prutas at gulay para may makain tayo.